Good morning po sa lahat. Happy Thanksgiving Day celebration po para sa San Jose Baptist Church at sa lahat ng nandito sa araw na ito. Ito po ay isang special na araw para sa atin na sama-samang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Although sa bawat araw ay patuloy nating ginagawa at dapat tayo ay laging magpasalamat. So welcome po ang lahat para sa ating pagpanambahan and Thanksgiving celebration today. At wag po kayo magtaka sa aking gupit. Isa po sa mga hinahangaan kong pastor, si Pastor Adon. Kaya dito po, okay yung aking gupit. So salamat po sa Panginoon. And today po, bago po natin pagsalusaluhan ang anumang inihanda nating simpleng pagkain para sa pagdiriwang na ating Thanksgiving, ay una po muna nating pagsalusaluhan ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po ay isa sa pinakamahalaga at essential. Ayon po sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. And wag po kayong mag-alala, kahit medyo matagalan tayo mga 1 o 2 oras, sapagkat may inahanda po tayong kunting mga pagkain dyan. May dala po akong pugunoy. Yan. So, yun po. Ang aking pong mensahe ay 6 pages po ito. Babasahin ko lamang po ito. At ito po ay naka-16 na font. Pero sa regular po na font, 3 to 4 pages lang po ito. Kaya medyo kunti lang. So, salamat po sa ating leader. Wow. No 4th year na pala ito eh. Parang kailan lang. And thank you so much sa napakagandang mensahe ng awitin bilang patuloy na parangal sa ating Diyos na ating dapat na pasalamatan. Sa araw na ito, focus po tayo sa ating text at sa ating topic ngayon na magnify Him with thanksgiving. Ngayon po ang pagtatapos ng ating monthly emphasis ng pagdiriwang ng Thanksgiving. Ang ating pong tema sa araw na ito, dakilain ang Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat. Magnify Him with thanksgiving. Of course, ang ating text po ay makikita sa ating harapan. Sabay-sabay po nating basahin minsan pa. Ready, 1, 2, 3, go. Psalm 69:30b. Magnify Him with thanksgiving. Ayon po sa Tagalog, sa buong verse po ng verse 30, purihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Praise the Lord. So, awit po na ito na sinulat po ni Salmista David, ito po ay sinulat ni Salmista David upang ipakita ang isang paglipat mula sa kanyang masakit na pagsusumamo para sa pagpapalaya tungo sa kanyang kumpiyansa na pag-asa sa pagliligtas ng Diyos. Itinampok ni Haring David ang taus-pusong pagsamba ay higit na nakalulugod sa Diyos kaysa sa tradisyonal na sakripisyo. Naglalaan ito ng pundasyon para sa pangwakas ng mga talata ng Salmo na humihiling na pandaigdigang pagpupuri at nag-aalok na may pag-asa na hula para sa hinaharap. Ang pahayag na ito ni David ay isang sadyang pagpili na sambahin ng Diyos kahit na nasa matinding pagkabalisa o pagsalansang. Nagpapakita ng matining pagtitiwala sa kataas-tasang Diyos anuman ang kanyang kalagayan. Ang anyo ng taus-pusong papuri na ito ay inilalarawan bilang higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa anumang material na sakripisyo gaya ng baka o toro. Nasa verse po yun. So, una po talagang higit sa lahat ang tinitingnan ni Lord when we are thanking Him. Hindi po sa amount ng ating binigay o mga materialis, mga prutas na kung ano-ano dyan. But God is looking straight to our heart. Amen po ba? Diyan po nakatuon ang ating Panginoon. When we say magnify, ano po ang ibig sabihin nito? Alam ko po na familiar tayo sa magnifying glasses.
At alam ko po, nakahawak na tayo ng magnifying glass at nakakita na tayo nito mula pa man nung tayo nag-aaral pa. At para po saan ang magnifying glass? So, makita po natin yan, magnifying glass po yung nasa picture, di ba? Sounds familiar sa atin. Sa mga school, mayroon po talaga dyan. Sabi niya, ang magnifying glass is credited to the English philosopher and scientist. Ang pangalan niya po, makikita rin natin yung kagwapuhan ni Roger Bacon. Siya po ang nakaimbento lang naman ng magnifying glass na walang kakupas-kupas na hanggang ngayon ay ginagamit sa ating mga school at ng sino man. Siya po pinaniwalaan na nag-invento nito noong 13th century after conducting extensive research on optic and lenses. Ang kanyang gawa ay nag-lay po ng foundation nung huli na sa advancement po ng lens technology. Kaya nagkaroon ng maraming mga salamin, mga optical. At ang kanyang ginawa, sabi niya dito ay nagpa-develop ng mga instrumento tulad po ng microscope. Una po itong nalika itong magnifying glass bago po yung microscope. At alam naman po natin ang gamit nito at kagamit-gamit. Kung wala po tayong posporo, maaari po nating gamitin yung magnifying glass para pangsindi as long as may araw. Yung mga dahon yan pwede nating sindihan. So sabi niya, yung primary na usage ng magnifying glass, bakit magnifying, is to enlarge the appearance of small objects, to see fine details that are not visible to the naked eye. Di ba yung mga matatanda na hindi na kaya yung grado sa salamin, yan ang gamit nila magbasa ng Bible o magbasa ng mga balita sa cellphone nila, yung magnifying glass. Ano po ang kahulugan ng magnifying? Ito po ay nagmumula sa salitang Hebreo na gadal, na nangangahulugang maging dakila, magpalaki o magdakila. Kapag inilapat sa Diyos, hindi ito nangangahulugan ng pagpapalaki natin sa Kanya. Nasabi natin ang Diyos ay malaki, yung Kanyang paa dito sa mundo, yung Kanyang ulo na sa langit. Hindi po yun gano'n na literal na gano'n. Dahil ang Kanyang kaluwalhatian ay walang hanggan. Kaya nga, hindi natin ma-measure si Lord Hindi natin pwede siyang ilarawan sa ganon. Sa halip, ang ibig sabihin nito ay ang paggamit ng ating mga salita at kilos upang ipakita ang kanyang likas na kadakilaan at kasing halaga nito sa ating pangunawa at sa mata ng iba. Ito ay tulad ng paggamit ng isang teleskopyo upang ipakita ang kalawakan at mga bituin. Hindi isang microscope upang gawing malaki ang isang bagay. Kasi napakalaki na ng Diyos, di ba? Hindi natin kailangan yung magnifying glass. No? Sabi niya, thanksgiving. Magnify Him with thanksgiving. Ang pangunahing kasangkapan o paraan para sa pagpapalaki at pagdadakila sa Diyos ay ang pagbibigay ng pasasalamat. Ay kinabibilangan ng pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapala, source of all blessings, at tagapagpatibay ng bawat mabuting regalo. Minsan hindi natin na-appreciate, but every now and then, we are enjoying the blessing of God. Inilipat ng saluubang ito ang focus mula sa ating sariling kasiyahan at mga problema patungo sa kapangyarihan, kabutihan at katapatan ng Diyos. Mula po man sa simula at magpakailanman, mga kapatid, hindi natin kailanman maaring pagtalunan o idibati kung dakila ba talaga ang Diyos o hindi. Bakit? Sapagkat, sabi niya, hindi sapagkat may tao man o wala sa mundo, may mundo man o wala, ang kadakilaan ng Diyos ay mananatili at walang sino mang maaring makakaagaw nito sa Kanya. Amen? Wala pong makakaagaw nito sa Diyos. Pahayag o Revelation 4:11, sabi niya, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Kolosas 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno,
Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen ba? Dagdag pa tayo ng verse. Isaiah 43:7. Sila ang mga taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Napakaliwanag po. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kung sabi sa patataw kayo, klaro, di ba? No, ang purpose ng Lord. Kaya sabi niya dito ang tanong, sa tingin mo, kailangan pa ba ang magnifying glass para makita mo kung gaano kalaki at kadakila ang Diyos sa iyong buhay? O baka naman singliit na lang ng butil ng mustasa ang Diyos sa ating buhay? Kumusta kaya? Sa isang araw, ilang beses nating naalaala ang Diyos? Baka paminsan lang, o baka kung linggo lang, o baka pag tayo natisod lang, o may mga karamdaman. Sabi niya, paano natin gawing malaki at dakila ang Diyos sa ating buhay? Balik po tayo sa ating topic kanina, at sa ating text. Sabi niya, magnify Him with thanksgiving. Purihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Kaya whenever we sing, pag mag-awit tayo dito, lahat tayo mag-awit. That's the way we can magnify the Lord with thanksgiving. Nahirap nung nakatayo lang tayo, hindi tayo umaawit. May kopya naman doon. Diba? So awit tayo. That's the way we can glorify the Lord. Kasi minsan pag sa bahay tayo, videoke tayo. Yung mga love song yung inaawit natin eh. Pagkakataon na natin ito sa simbahan, pag may praise and worship, pag may mga awit na ipa-flash, awit lahat. Hindi yung nakatayo lang tayong parang tuod. Di ba? So we have to take the moment na habang dito tayo sa loob ng simbahan, namnamin natin yung presensya ng Diyos. Di ba? Pag muna nating isipin yung sa labas, no? I-focus natin. Sabi niya dito, I will magnify the name of God with a song and I will magnify Him with thanksgiving. Malinaw na isa sa pinakamabisa at makapangyarihang pamamaraan upang dakilain natin ang Diyos sa ating buhay ay sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Kaya yung mga anak namin, lagi namin sinasabi na learn to say thanks. Lagi. Kami rin kaya, pag may inutos, pag binigay, salamat, ganun. Dapat maging kaugalian natin ng ganun. Sabi ni Haring David, nakita siguro natin yung picture ni Haring David dyan kanina, no? Gwapo talaga si Haring David, no? Mayroon dyan, di ba? Ganyan kagwapo. Sabi ni Haring David, napakagwapo niya na nga, hari pa, pero sabi niya sa awit 119, verse 164, sabi niya, 7 beses akong nagpupuri sa inyo bawat araw dahil matuwid ang inyong mga utos. Awit nga po ito eh. Sabi niya, I will praise thee 7 times a day, O Lord. I will praise you 7 times a day. Diba? Awit yan ng mga bata na dapat nating isabuhay na lagi tayong magpuri. 7 times a day pa talaga yan, ha? Ang ibig sabihin, ng parangalan siya ng may pasasalamat, ay gawing mas malaki at mas makabuluhan ng Diyos sa iyong buhay sa pamagitan ng aktibo at lantarang pagpasalamat para sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Ito ay isang gawa ng pagsamba na nagbabago sa ating pananaw upang makita ang kadakilaan ng Diyos, lalo na sa panahon ng kahirapan o mga pagsubok sa pamagitan ng papuri at mga awit. Diba? Ilang pamamaraan upang gawin nating dakila ang Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat. Una, ugaliing magpasalamat. Nakaugalian na ba nating magpasalamat? Ugaliing magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala. Malaki man ito, maliit. Minsan pag lang, small blessing, okay lang yun. Normal lang akong umiinom araw-araw ng tubig. Hindi mo na-appreciate yun. Kung wala niyang tubig, ano na lang tayo? Normal na akong kumakain, nagsasnacks. O normal na akong pumapasok sa trabaho, nakakauwi ako ng ligtas. Parang normal lang sa atin. Kaya hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, huwag nating i-mislook, malaki man o maliit. Maaring kabilang dito ang pagpasalamat sa Diyos sa kalusugan. Diba? Sa pamilya at sa sagot ng mga panalangin kahit na tinitiis mo ang mga hamon sa buhay. Wow.
Nakapasalamat ka na ba kay Lord? Lord, salamat may pamilya ako, may asawa ako, may anak ako. O baka nasabi natin na unsa naman yung Ginoo, anong may pamilya pa man ako? So huwag sanang ganon. Pasalamatan natin ang Diyos sa health. Diba? So lagi nating pasalamatan ng Diyos. Pangalawa, ipahayag ito sa pamagitan ng pagsamba. Act of worship. Sa awit 69:30, yan po ang text natin. Nag-uugnay sa pagtataas sa Diyos sa papuri at awit. Ito ay nagmumungkahin na ang pagbigkas ng iyong pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang dakilain ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Pangatlo, ito, madali lang maging uhaw sa kagalakan at kapayapaan. Sa pamagitan ng pagpasasalamat, kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmulan ng mga pagpapala. At ang prosesong ito ay maaring humantong sa isang pakiramdam ng matinding kagalakan. No? Pag lagi ka nagpasalamat kay Lord, mayroon kang inner joy. At pagkamangha, nag-uugnay din ito sa paghahanap ng kapayapaan, gaya ng binanggit sa isang sipi mula sa Filipos 4:6-7, na kung saan ang panalangin may pasasalamat ay umaakay sa kapayapaan ng Diyos na nagbabantay sa puso at isipan. Di malirip, sabi dun sa translation, na kapayapaan at kagalakan nagmumula sa Diyos. Una, ipahayag ito sa pamagitan ng pagsamba. Habang tayo nandito sumasamba sa Panginoon, i-feel natin, this is the way we thank the Lord. This is the way we glorify the Lord. Yung pangalawa, ipahayag ito sa pamamagitan ng pagsamba. Yung una kanina, ugaliing magpasalamat. Darako tayo sa pangatlo, maging uhaw sa kagalakan at kapayapaan. Yun, nasabi ko na po pala yun kanina. Pang-apat napakabilis po talaga ng mga salita ng Diyos sa araw na ito. Parang dito na tayo sa phase 4, may dalawa pa, mga isang oras pa ito. Okay? Pang-apat, pagpasalamat sa Diyos gamit ang ating pandama. Ito po medyo pinahaba ko dito yung topic na ito. Yung gusto kong i-emphasize na huwag tayong maging manhid sa mga blessing ni Lord. Minsan kasi parang wala lang. Yun yung sinabi ko kanina. Wala lang. Napapansin lang natin yung blessing ni Lord sa mga malaking bagay. Pag muntik ng maaksidente, uy, salamat Lord, hindi ako na-aksidente. Yung hindi ka na-aksidente, hindi ka nagpasalamat kay Lord, no? So, kaya dito po medyo i-emphasize ng, sabi niya, maaaring pasalamatan ng isang tao ang Diyos gamit ang kanilang pandama, 5 senses, sa pamamagitan ng pagiging maalalahanin sa pang-araw-araw na mga karanasan. Yung iba nga, may journal pa noon may journal pa ako pero hindi na kaya. No, naka-journal lahat ng mga nangyari sa araw na yan. At pagkilala sa kanila bilang mga regalo mula sa lumikha. Kabilang dito ang sinasadyang paggamit ng bawat kahulugan upang pahalagahan ang mundo at iugnay ang pisikal na karanasan pabalik sa kabutihan at probisyon ng Panginoon. May mga ilang paraan na pwede nating gamitin ang ating 5 senses para sa pasasalamat. Una, mamangha sa pagkalika ng Diyos sa mga bagay. When the sun rises, sa paglubog ng araw, kung ikaw ay natatanaw mo na sa bundok o na sa dalampasigan, learn to appreciate that and thank the Lord. Bahaghari. Nagmangha ka na ba sa bahaghari? Mga bata, pag nakakita ng bahaghari, alam ba yung bahaghari? Mga bata, hindi lang alam rainbow. Di ba? Bahaghari, no? Karagatan o magpasalamat sa Diyos sa kagandahan ng mundo. Kaya ako talaga, nature lover talaga ako. Gusto ko yung mga nature. Sabi niya, magpasalamat ka sa kakayaang makakita ng mga mukha ng mga sa buhay. Paano pag nabulag ka, di ba? Pasalamatan mo ang Diyos na may ability tayo na nakakakita. No? Paano na lang, pag hindi ka nakakita, makatrabaho ka kaya ngayon? Makahanap ka ng trabaho, tatanggapin ka kaya sa mga trabaho? Mahirap, di ba? Pasalamatan natin yan sa Diyos. Sabi niya, pasalamat ka sa Diyos na makakita tayo, makabasa ng mga aklat. Sa cellphone mo, makabasa ka ng cellphone, sana makabasa rin ng Bible. Di ba?
at makita ang kamanghamanghang paligid at kalikasan. Sabi niya dito, isa rin po, tumutok sa positibo. Gamitin ang iyong mga mata upang maghanap ng katibayan, ng presensya at gawa ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Sa halip na nakatuon sa mga negatibo o nakakagambalang mga bagay. If you try to see our situation nowadays here in the Philippines, grabe po, di ba? Pag magtutok lang tayo dyan, talagang depressed tayo, stress tayo, na parang wala na sa sariling katinuan yung mga nagdadala sa ating bansa. Na parang okay na lang pala mag-drugs. General mismo ang nagsabi, parang okay lang ganito. Parang okay lang i-bend yung law. Wow, no? Napaka-kuan po. Kaya nga sabi ko, dapat kay Lord na lang tayo aasa. Sabi niya, makinig sa mga nakakagaya. Ito naman sa sense of hearing. At mga tunog. Magpahayag ng pasasalamat sa tinig na mga ibon. Sa amin maraming ibon yung parrot. Doon sa likod ng bahay namin may malaking kawayan doon. Siguro hindi lang siguro mga 50s. Bawat hapon nakikita namin napakarami. At dati, sa tuwing nakikita kami mga bata may dalang tirador, paikot-ikot sa bahay, sinasaway ko talaga. No. Kaya sa amin, pag nagre-reel siguro ako, maririnig nyo, hindi lang ingay ng mga alaga ako, pati mga ibon, naririnig natin. Tapos sabi niya yung mga musika, learn to appreciate that, no? The music. Tapos sabi niya, yung mahinang pagpatak ng ulan. Wow. So kaya nga ang iba, napapasarap ang tulog pag umuulan Kasi napakasarap damhin. Sabi niya, pakinggan, sense of hearing. Pakinggan ang salita ng Diyos. Ito, marami tayong matatamaan dito Kahit ako nga minsan Minsan nasisilip natin yung ating cellphone. Naku, pagka na lang. Habang nasa loob tayo ng simbahan. Sabi niya dito, ugaliin nating pakinggan ang salita ng Diyos. Magpasalamat sa kakayahang makarinig sa banal na kasulatan, sa sermon, o pagsamba sa musika, mga worship song na nagpapahintulot ng kanyang tinig na tumago sa ating kaluluwa. Maging mapagmatsyag, be observant, ugaliing makinig sa tahimik at banayad na tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Diba? Pahalagahan natin ang physical na kaginhawaan. Damhin ang init ng araw. Ngayon, medyo mainit ang iba ng kuano. Wow. Pero kailangan natin ito. Yung mga foreigner gusto-gusto sa Pilipinas kasi mainit. No? Minsan na-appreciate natin, lalo na pag umagang-umaga, tapos malamig, magbabad ka sa init ng araw, napakaganda. O ang banayad na simoy ng hangin. Wow, pasalamatan pala natin yan na nakakakahinga tayo. No? At magpasalamat sa lakas at mabuting kalusugan. Gamitin ang iyong mga kamay. Sa touch naman po ito para sa isang magiliw na yakap. Na hahag pa ba natin ang ating mga anak, mga mahal sa buhay? O medyo malayo na tayo? Kaya minsan ako talaga yung mamata, kahit sinyera medyo malaki na, minsan binubuhat ko rin at hinahag. No? At mula maliit pa sila, yung yakap na may kahigpitan na talagang maramdaman yung bata yung pump ng heart na bumabangga yung buwan ninyo. Doon, yung ipapadama natin, yung magiliw na yakap, isang suportang tapik. Ano naman ito? Yung pagtatap, minsan ka magka-shake hands, di ba? Mag-tap ka lang, uy, salamat, nagsimba ka ngayong umaga. Uy, kumusta na? Di ba? Nakaka-encourage yung ganun. No? Sabi niya, para tulungan ng iba o para tulungan ng iba, gamitin natin ang ating kamay. Sa paraang ito ay may pakita ang pagmamahal sa kapwa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaring humawak ng isang makabuluhang bagay, sense of touch po ito. Halimbawa, tayo po'y manalangin, naghahawakan ng Bible. So while holding the Bible, ituon ang iyong pag-iisip sa panalangin. Habang hinahawakan mo ito ng mahigpit, you are claiming and refreshing yourself with God's wonderful promises. Thousands of promises sa Biblia. Pwede pong gawin ganon, mga object. Sabi niya, magpasalamat sa Diyos para sa lasa at masasarap na pagkain at inumin. Wow! Napapasalamatan ba natin ng Diyos at tuwing tayo kumakain? O minsan sobrang gutom na, hindi na tayo makapagpasalamat. Awit 34:8, tikman at tingnan ang Panginoon ay mabuti. Sa senses po natin yan. Sabi niya, ipagdiwang ang pagkakaiba-iba ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng mga pagkain.
Pansinin ang kaaya-ayang aroma o amoy ng masasarap na amoy ng bagong lutong ulam. Wow! Kami, minsan pag nagaprito, pasok pa doon sa kwarto, makulong pa doon sa aircon. Parang hindi na makalabas yung amoy. Diba? Yung masasarap na amoy ng mga pagkain o kanin, aromang pagkain, no? Kanin. Halimuyak na mga bulaklak. Sayang, wala na yung damadinotse. Dati may tanim kaming ganun. Sobrang napakabango. No? At yung mainit na kape. Baka naman pag nagkakape kayo, nalimutan natin si Lord. Kahit simpleng kape lang. Lamia, oy. No? Salamat, Lord. Di ba? So, ganun. Sa pamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang sa lahat ng mga pandama or senses, ay malilinang ng isang tao ang isang palaging saluubin ng pagpasasalamat at makilala ang kabutihan ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. And then, huli na mensahe natin ngayon, baguhin ang iyong pananaw. Di ba nakarinig tayo, mindsetting ba? Mindsetting. Di ba? So, ganun. Ang mindset, ayon kay Google, kay Lolo Google, tumutukoy daw ito sa isang hanay ng mga paniniwala at sa luubin na humuhubog sa kung paano mo makikita ang mundo, ang iyong sarili, at kung paano ka kumilos bilang tugon sa sitwasyon. Ang terminong mindsetting ay maaari ding tumukoy sa aktibo, sinasadyang proseso ng pagsasanay ng iyong isip at nagpapatibay ng pag-iisip at pag-uugali na tumutuon sa paglago, tagumpay at positibong pananaw. Yun nga, parang nabahagi ng speaker dito natin nakaraan si Manay. Ikaw ba yung Manay niyan? Parang you are what you think. Kung iniisip, minsan kasi, hindi natin nga nakikita yung goodness ni Lord kasi nasa kahirapan tayo. But if we try to look what is behind and about the purpose of God, doon natin ma-appreciate. Malaki man o maliit. Di ba, nakwento dito si Pastor Adong ba nakapagkwento? Yung taong hindi kontento, sabi niya, naglalakad lang siya, nakakita ng mag-bike. Sana may karoon ako ng bike. Nung nagkaroon na siya ng bike, sana magkaroon daw siya ng motor. Nung magkaroon siya ng motor, reklamo na naman siya, nakakita siya sa kalsada may nag-drive ng 4 wheels. Sana mayroon akong 4 wheels. Nung doon na naman siya nag-drive sa putikan ng kanyang 4 wheels, nasta kita niyang helicopter. Sabi niya, mayroon akong helicopter. Wala nang ano pang susunod doon, no? Parang wala nang contentment. Sabi niya, ang pagbibigay ng pasasalamat ay nakakatulong upang makakatulong na maging dakila ang Diyos, hindi sa pamagitan ng literal na pagpapalaki sa Kanya tulad ng aking sinabi kanina sa physical na aspeto, kundi sa pamagitan ng pagtulong sa iyo na makita siya bilang malaki kaysa sa iyong mga problema. Ang pagpapasalamat ay nagsisilbing parang magnifying glass na nakatuon sa kadakilaan ng Diyos at ginagawang mas maliit ang mga problema at anumang pagsubok na iyong pinagdadaanan ngayon at sa hinaharap. Pagtatapos, isang oras na ha, ito isang oras, another sa pagtatapos o konklusyon ha. Sabi dito, sabi nga po, you are what you think. Naniwala ba kayo dyan? You are what you think. God will actively work according to our faith. Kung anong iniisip mo lagi, yun ka. You are what you think. Kung puro reklamo, pero kung puro ka positive yung isip mo, lagi kang nakasmile. Lagi nakasmile. Pero kung ang isip mo talaga ay ganun, kahit na abundansya padaming blessing, mungkot ka pa rin, talagang laging sira yung araw mo kasi you are what you think, yun yung iniisip mo. Pero sa pagising natin sa umaga at sa buong maghapon, we are thinking about the goodness of God. Kung gaano siya kalaki, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano katotoo ang kanyang mga pangako, doon natin manamnam, no? Sapagkat si Lord ay actively gumagawa sa ating buhay according sa ating faith. Kaya one time magtataka na may mga Kristiyano na bless, may mga Kristiyano hindi. Bakit kaya? Minsan naiingit pa tayo Kami nagasimba naman, nagkatayos ganito. Bakit sila parang magaan ang buhay? No? So, yun po. Depende po sa faith natin.
Sabi nga rin po ng awit, my God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Awit siya ng mga bata eh. No? Napakaganda. Ugaliin nating magpasalamat sa Diyos at sa lahat ng pagkakataon sa ganitong paraan ay maitaas natin at maparangalan natin ang Diyos. Mahirap man itong gawin, lalo na kung ikaw ay nasa madilim na sitwasyon o nasa gitna ng mga pagsubok, subalit tandaan natin na ang taimtim na pasasalamat sa Diyos ay siyang makapagpalaya at makakaahon sa atin sa anumang lugmok na kalagayan. Illustration, si Paul at si Silas, habang nasa loob ng piitan, walang humpay na umawit ng papuri sa Diyos at ng pasalamat, kahit sila ay nakatanikala sa loob ng kulungan. Biglang yumanig, bumukas ang mga pintuan, at sila at ang ibang mga bilanggo ay nakalaya. Anong ginawa nila? Sinira yung kulungan? Wala. They are just thanking and praising God. They are singing. Si Job naman po, nagkasakit, nagkatakot-takot na sakit. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Grabe, harvest talaga. Habang nagpaparty, patay lahat. Nawala at naubos ang lahat ng kanyang kayamanan at mga ari-arian. Kung sabi siya, wa ginabilin, natiti tanan. No? Wa ginabilin. Di siya nagpatinag. Kahit sinabihan pa ng kanyang asawa na sumpain mo na lang ang Diyos, Job, para matapos ng lahat. Subalit si Job ay patuloy pa rin nagpuri at nagsamba sa Diyos. Kaya anong nangyari? Binalik ng Diyos ng doble ang lahat ng nawala sa kanya na mga kayamanan at mga ari-arian. At ganap na gumaling ang kanyang karamdaman. Nagkaroon uli ng 7 anak. Wow, sana all. No? 7 anak na lalaki. At 3 anak na babae. Hindi lang basta-basta itong mga babae ha. Ayon sa Biblia, walang kasing ganda sa kanilang lupain. Ayon sa Biblia. Ganon yung blessing ni Lord sa kanila. So from now on, brothers and sisters in the Lord, here in San Jose Baptist Church, we need to magnify the Lord with thanksgiving. For He is worthy to be praised. Awitin po yan. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Diba? Awit po yan. Sana maawit natin yan pag mag-praise and worship tayo. At salamat po sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Itanim po natin ito at hayaang tutubo, mamunga, yayabong sa ating buhay at maaari nating ibahagi at ipakita sa ibang mga kapatiran at sa labas that the God whom we are serving is a powerful God, is awesome God sa pamagitan po ng ating pag-uugali na laging magpasalamat sa Kanya. Magandang araw po sa lahat.